Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao sa lahat ng ating mga kababayan worldwide, sa ating mga OFWs. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At syempre ngayong gabing ito, sino bang kasama natin? Walang ibang Abogada de Campanilla, walang iba, Attorney PG Galang. Magandang gabi sa iyo, Attorney PG. Good evening. Good evening sa manonood sa amin ngayon. O nga, kung saan man kayo ngayon, lalo yung mga OFWs na malapit sa puso ni Mare. Yes, tsaka hindi ha, lahat ng ating mga OFWs, may mga problema rin yan. Oo. Patungkol sa kanilang mga pamilya dito, o kaya naman yung mga issues tungkol sa kanilang mga anak, pamilya, ari-arian, ayan. Actually, ngayon nga, ang pinag-uusapan namin ngayong mga abogado, kasi now we're required sa ulas yung aming ulas ang tawag namin doon. Yung pro bono work na Yes. 80 hours, I think eh. So, Correct. parang isa yun sa mga, so, one of these days, kailangan ko na rin simulan yan. At parang gusto ko rin nga sa OFW. So, Olika, samahan kita. Oo nga, isama mo nga ako para mapakredit ko Magpunta tayo sa Japan. sa Supreme At Court Korea. at sa IBP. Ayan. Kasi nga, kailangan namin magbigay ng pro bono work talaga. At sa totoo lang, sabi ko nga, sa lahat ng mga Asian countries, well, siguro majority kasi ang mga Asian countries talagang medyo connected pa sa atin eh. In short, parang ito talaga yung mga OFW sa nagtatrabaho at bumabalik sa Pilipinas. Yung mga sa Europa kasi, yung mga nasa Amerika. Parang hindi na masyado Hindi na babalik dito yun eh. Kumbaga parang nandun na sila eh, di ba? Magandang gawing study yan, ano? Yes. Na yung the difference of OFWs in Asia and Correct. in Europe and the USA. That's a good, Oo. yung the diaspora is actually happening pag mas malayo, ano? Yes. At saka, yung sa mga OFWs natin na nagtatrabaho dyan sa Asia, sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Korea, kasi mga short contracts lang yan. So, they really have to come back. So, majority, either sa Japan, for instance, family issues yan usually. Yung may mga anak dito na gustong dalhin sa Japan. Yung mga ganon. O kaya naman, sabihin nilang, anak ko dahil may anak sila doon na gustong ibalik dito. Yung mga ganun tipo naman. So, family issues. Sige, yan ang sige. pinakamahirap sa lahat. Gusto ko tumulong sa ganyan. Tulungan ko Yes. sa kanya. No? Yan. So, abangan nyo kami dyan, ha? One of these days. Kasi ano Magpupunta yan, kami dyan ni required. Atty. Actually, gusto ko PG. naman yung policy ngayon ng, instead of just yung mandatory continuing legal education namin ay puro lecture, ay now we're required, a part of it will be actual public service. Yeah, So, there you maganda have yun, it. Okay. So anyway, Attorney PJ, mga numbers. So, sa mga gustong mag-text sa amin kung may mga problema kayong legal o kahit na hindi legal, sa pag-Globe, it's 0954-3100-331. At pag sa Smart naman, it's 0961-770-8807. Also, sa Facebook Messenger ng TVUP Facebook Oh, page. there you have it. So, tawag na po at mag-text na. O, ito na si Ryan. Siya ay 31 years old ng Caloocan City. Okay. I won 6 million. Wow! Oh, wow! Walang balato. Oo nga. Hi, Ryan. Friends tayo. Oo nga. Tayo super friends. Oo nga. Okay. About 2 months ago and choose cash instead of a car. I still have 4 million in cash now and I want to deposit it in my bank. I can give you my bank account. Oo nga. Okay. The raffle organizer can't issue any certificate of proof of winning or proof of winning. And I assume they don't have permits. A friend who's a bank manager told me the bank will ask for a written explanation, which is very true, Totoo and yan. possible investigate. Will this be flagged by Anti-Money Laundering Council? And what should I do? I think it will be flagged. Yes, ang sagot dyan ay oo. It will be flagged dahil ang limit ay 500,000. Pwede naman sa bangko, saka bank si Atty. PG, mga ilang figures ba yan? Direct Gigi, Ayan, ang dami. Ilan na lang, konti na hindi lang. mapa-flag yan. Yan kila Barbie, yan ba? Pwede na. Hindi, bakit, konti na lang. Bakit ngayon, merong tinatawag na flagging ng Anti-Money Okay, Laundering sige, explain ko
ko na, okay. What's money laundering? Kasi yan yung anti-money laundering. Ito yung literal, paglalaba, nililinis mo ang pera. Kasi usually, if it comes or emanating from illegal activities. So money laundering is converting illegal profits from an illegal activity into a legal, to make it appear legal. Kaya money laundering, literal, di ba? Nililinis mo yung pera. So, ang Anti-Money Laundering Council or AMLA, kasi kaklase ko yung head ngayon nung sa UP, si Attorney David Haymat. Okay. They will actually, it's required that banks, actually ang bangko ang merong responsibilidad na for any deposits na lampas 500,000 sa is that they have to, hindi naman bawal, pero you have to have an explanation. May justification May justification Paano mo ka lang. nakuha yan? O sige nga, oo. nanalo ka sa raffle. Oo. Parang lumang tugtugin yung nanalo sa raffle. At saka wag nung gagawin na, let's say, since alam nyo na ang limit ay 500,000, yung iba ginagawa 450 for so many Hindi. nahuhuli na ngayon Nahuhuli rin yan. Nahuhuli na ngayon Totoo yan. Tsaka kasi, pag legitimate kang negosyante, ang flow ng pera mo, consistent na ganyan na pumapasok. Diba Bakit na mula sa, sabihin na natin, 30 mil na pumapasok buwan-buwan, Tapos biglang at nag-jump. naging 6 na milyon. Ayan, nako. Ay, Medyo parang pamilyar yung wet a kwentong minute, yan, kaping mainit. Aba, recently, ganyan bigla din yung na, nangyari sa isang negosyo Oo. na mapakaliit lang. Tapos biglang bilyones na ang dumadaan. Ang pera, biglang, nagulat rin ako ay, doon. Ay, wag na, ay. baka makasuhan pa tayo kung ano naman to. Pero hindi, Oo. narinig Hindi lang na news. It's in the news. Pero Na-news kasi yon. Kaya yun yung parang tinatanong ng tao, bakit ganun kalaki ang biglang pasok ng pera sa'yo? Kaya doon pumapasok itong Money council law- na oo. ito. Yun ang trabaho nila, to check. Ngayon, what should you do kung hindi makapagbigay ng certificate? Oo nga. Kasi actually, yung certificate of winnings na yan is an actual document. Kasi kunyari, if it is, for example, pag PAGCOR yan, di ba? Or nanalo ka sa sweepstakes, or nanalo ka sa casino, those established, which are regulated by government, di ba, will issue a certificate of winnings. Para yun yung prueba mo pag i-deposit. Pero parang wala daw. Parang wala. So, hindi siya registered. So, what do? You just ask for, and ito naman, ang bangko naman, pera mo naman yan. Kung if it's legitimate, if there is nothing, there are alternative. Na pwede mong ipakita. Ako, Oo. ang tanong ko lang dyan, attorney, kasi pagka kunwari nagpasok ka ng pera or nagnanalo ka sa isang raffle, kasi automatic po yan kung raffle yung sinasabi nyo, may DTI component yan eh. Yes. Hindi pwede ka nagpaparaffle nang wala lang eh. Kailangan yung mismong kumpanya na nagpaparaffle, may DTI permit number, And they can issue the proper documents for AMLA. Even with all television networks, pag nagpapa-games, pag nagkakaroon ng raffle, may DTI permit number yun. Si pangalan niya Ryan, my best friend. Yes, who has, best friend. 4 million pa in hingi mo na lang yun dun sa kung ano man kung hindi wala sila makapag-issue ng certificate, kung ano mang dokumentong maibibigay nila sa'yo, just to prove that you really want that amount legitimately. Yes. Yun lang naman ang hinihingi ng Ngayon, bangko. ang tanong dito, maganda itong tanong na ito ha, at gusto ko talagang itanong to. Paano kung hindi niya ma-prove at sabihin na natin tinimbre siya sa AMLA, will AMLA get the sum of money? Maari ba nilang kunin ang They pera? can only freeze the account. They freeze the account. So, ibig sabihin, hanggat hindi tayo nagre-resolba, bawal mong galawin tong perang they ito. will freeze the Okay, I account. got They it. cannot get the amount because that's naman, without a valid court order, wala ka pang pagkakataon na ipagtanggol ang sarili mo, they cannot confiscate na Correct, hindi na correct. sa'yo yun. Okay. Freeze lang yan. Okay. Ang daming na-freeze na account ngayon, ha? Naka-freeze yan, pero hindi naman nila kinukuha yun. Di ba? Hindi, Kasi- maraming naka-freeze din ng mga kongresista. right. May mga naka-freeze na kontraktor. I know. Ang daming freeze. Freeze Ang lang daming yan, naka-freeze. freezer, ha? Oo, hindi nila Okay, magagamit sige. yung perang yun. Pero nandoon lang yun. Okay. Nandoon pa rin? Well, Pamigay sa taong bayan? Oo nga. Hindi Well, pala. kung mapatunayan, hindi isosoli yan. Kasi usually- Talaga? Pag napatunayan sa solid nila sa taong bayan? That's the, kasi di ba yung isang senador, we shall not name, hindi pa nga nagsasaoli, di ba? Ganun O, talaga. diba? O, Yung sige. na-convict, tapos parang may order na you return 100-something million. Okay, may tanong ako dyan. Kung sakaling hindi nila sinole, right ba nila yon?
Sasabi niya, makukulong na ako magsusuli pa ako. Ano ko? Syunga-syunga? Ay, Or hindi. dapat talagang isoli? Well, if there's a court order, kaya na-convict ka, ipapasalo ulit talaga sa'yo. It's going to be a civil liability. Kung hindi mo sinuli, Well, pwede... dadagdagan ng kaso mo. Yes, madadagdagan. Oh, I see. Okay. Sige, eto na. Meron tayo, may return caller tayo doon naka-standby. Ibig sabihin, tumawag na ito sa atin dati. Ano kaya ang problema ulit ni Clarice ng Caloocan? Magandang gabi sa'yo, Clarice ng Caloocan. Good evening, Hello po. Clarice. Yes, Good evening po. Clarice. Yes po, good evening po. Sige nga, Hindi bigyan po mo kami ng background. Ano ba yung dating naging Return problema caller, mo? anong ba dati yung naging naitulong namin sa'yo dati? Hindi po ako nakaabot sa tawag. Ah, opo. Okay, so first May time Talaga, Alam po, Barbie, oo. mali naman. First time Hindi ka siya namin umabot, makakausap ngayon. Sige, go ahead, Yes po, Clarice. Okay, yes po, sige. attorney. Sorry, Magandang Clarice. gabi po sa inyo. Magandang gabi. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Attorney, kasi po, may ari po kami ng spa. Uy, Po, spa. massage pa po. Oo. Sa Yes po. Caloocan? Yes po. Okay. And then meron pong kaming client, ang nangyari po kasi is nagpa-home service siya. Pero sa amin po, ang protocol po namin, every time po na magmamasahe po kami, sinecheck po namin pati yung health condition bago po namin galawin po yung isang tao. Kasi usually, kunyari, sige, naintindihan ko kasi yung mga iba, mga hypertensive, di ba? Bawal Opo, minsan. yes po, exactly. Now, ang case po is meron po kasing pagmamanas. Pero pagmamanas po doon sa paa. And then, suddenly, hindi po namin alam na meron na po pala siyang CKD. And Ano yun? CKD5, What chronic is that? kidney disease. A chronic Chronic kidney disease. Okay, so nung pagdating niyo sa bahay niya, nakita niyo na namamagana ang paa niya. Yes po. At ayaw niyo na siyang imasahe. Yes po, pero ang problem po is gusto po niyang pamasahe po yung sa may balakang po niya kasi masakit daw po talaga. And in-advise po namin na kailangan bumalik po siya sa doktor ulit kasi po baka po yung kanyang pagsakit ng balakang is dahil po sa kidney na po niya. Hindi Oo na po nga. makukuha ng Masahe. Yes po. Oo. And then, para ma-relieve lang po siya, gumamit po kami ng hot stone po sa kanya, Yung doon po sa may pinapano, balakang oo. po niya. Yes po. Opo. Tapos para hindi po magkaroon ng pressure po doon sa paa, so ang ginawa lang po namin is stone massage po. Pero hindi na Okay. po siya mainit. Yes po, kasi nakababad na po yun. Buti naman Now, maingat kayo, kinabukas- Clarissa, no? Kasi Pero iba, anong Yes po, nangyari? ano attorney. nangyari? Kinabukasan po, nagkaroon po ng reklamo, nagkaroon po ng blisters po yung paa niya. And then na-hospital po siya. Nagka-blisters, And parang then- ano siya, napaso raw siya? Hindi po galing kasi according po dun sa mga ni-research po namin and then dun sa doctors na pinagtanungan po namin is nagkakaroon po ng blister kapag end stage na po ng kidney disease, End stage. ng CKD. Yes po, kasi naghahanap daw po ng Malabasan ng liquid, no? lalabasan ng tubig. Oo nga. Kawawa naman Opo. yung... Actually, nakakaawa naman yung... Yes po. So in short, So- parang dinedemanda kayo dahil kala nila sa inyo galing yung Yes po. pag-blisters Yes po, na sa amin ganyan. po. Yes po. And sinasabi po sa amin na 1.6 million na raw po ang nagastos po nila. Ha? Yes po, kasi aside po is may tuberculosis. Hiningi po namin, attorney, yung kanyang diagnosis or yung kanyang medical certificate. And wala naman po nakalagay doon na dahil po sa burn. Okay, so ito kasi, facts against facts na lang to di ba? So, opinion nung... So, for this torts yan, di ba? Yung the proximate cause of her health concerns now, di ba? So, she's saying na yung blisters niya is caused by the hot stones. Yes po. At hindi gumagalang yung blisters niya dahil sa hot Yes po, stones. dahil diabetes din po siya. Okay. Nung bago kayo magsimula ng
masahe kasi ako minsan pag nagpapamasahe may inaano sa akin mga waiver or yung parang disclosure. Meron ba kayo pinapapirma? Wala po. Wala. Hindi, home service po. Sa susunod, gawin nyo yun. So parang, pero ngayon kasi, okay, una tama yung ginawa nyo nung una, which is yung nagtanong kayo ng ibang opinion. 'Di ba? So, kung sa 1.6 million, at siguro, alam ko namang hindi nyo babayaran agad yan, walang choice yan kung di magkaso. 'Di ba? So, ang advice ko, Clarice, is that maganda kayo, just in case na gawin nila yan, and armed with the opinion of the doctors that you have spoken. And kasi pag nagkaso na yan, then ipipresenta nila yung kanilang medical, at ang medical certificate, at at ako naniniwala, sa totoo lang ako, naniniwala ako kay Clarice. Naniniwala ako na hindi nyo kasalanan yan. Kasi nga, kung totoo naman palang sinabi nyo, ayaw nyo siyang... May nakarinig ba sa inyo na... Parang tinatanggihan nyo siya dahil sa kanyang sitwasyon? At Tatlo po kami nagpunta doon. Tatlo sila eh. Bakit tatlo kayo? Kasi... So yung lahat ng mga therapists... Taga-bit-bit po ng gamit. So narinig ng mga taga-bit-bit ng gamit. Yes po. Make sure that you get the affidavits and you make sure that those who heard will be willing to testify or attest na yun ang nangyari. Diba? Kasi pwede naman kasi magdemanda talaga kung sinong taong gusto niyang idemanda. Pero hindi mo nasa naman sayo- siya mapipigilan Hindi mo siya doon. mapipigilan, Oo. pero nasa sayo na yung paghahanda ng depensa mo dun sa nangyari. And I think naman na meron ka namang malakas na depensa dyan, di ba? So, just maghanda ka lang. So, yung tatlong yon, make sure na yung dalawang kasama, make sure that consistent ang inyong sasabihin na yung totoo lang ha, Clarissa. Yes po, yes po, At saka, attorney. maghanda na kayo ng mga doktor who can give you kasi ang tawag doon, expert testimony. Oh, I'm sure, kasi pagdating sa panahon na yan, talagang kailangan mo nang kumuha ng abogado. kailangan, kasi- hindi na pwedeng hindi. Pero ang maganda yung unang-unang sinabi ni attorney, no? Dahil nga sa mga ganyang klasing medical na kondisyon at kayo ay nandoon din sa ganyang klasing larangan ng negosyo, Oo, sa susunod. importanteng meron kayong proteksyon, umpisang-umpisa pa lang. Oo. Kasi Yung like mga disclaimer, Ay, mga waiver. although yung waiver na yan, hindi rin siya talaga 100% Hindi siya 100% proof na hindi ka lalo na kung may- madedemanda. Lalo na kung may negligence ka talagang Yes. ginawa, mali ang ginawa mong procedure. Pero at least, pag it's good na, for example, may waiver na kasi tatanungin talaga sa'yo, meron ka bang sakit? Meron ka bang kasi kami rin kasi yung mga iba na kaya kahit magpapa-facial ka lang Oo, tatanungin ka kung meron ka bang kinukuhang gamot ngayon. Ano ka ba, attorney? Pagtanggal nga lang ng balahibo, yung mga nandito sa mga, lahat yan, may papipirmahan ka May muna pipirma. bago ka niya. And in that, I suggest to all, not just to Clarice, but to all who's listening, na do not sign those blindly. Basahin niyo yun. Kasi may mga tanong doon na, are you suffering from? Are you ganyan? Kasi pag hindi rin kayo magdi-disclose, Talo ka rin. kasi magre-rely yung magbibigay ng serbisyo sa inyo totoo. na ikay normal, 'di ba? Tapos pag ikay pala nagkaroon ng komplikasyon, pareho kayong magiging Makukompromiso. Well, anyway, sabi nga ni attorney, Maghanda ka na lang. maghanda na lang kayo kasi wala naman kayo magagawa kung talagang kayo ay didemanda. Kasi parang they're saying it's your fault, 1.6 ang hinihingi, and you're saying it's not, Yes po. 'di ba? So, wala ikaw kayong- ba may-ari? Yes po. Kaya pala, sumasakit ang bunbunan ni Clarice. ganyan talaga Yes, yung sobra pong kasi pumunta po sila doon pumunta po sila sa But I'm spa sure po naman namin kasi, ng okay, kung 5 ako rin tao, something. Kung ako rin naman na abogado nung naging kliyente nyo, sasabihin ko medyo mahirap nga rin naman patunayan yung kaso mo. Anyway, sige, salamat Clarice. May tatanong ka pa Salamat ba? po. Wala Okay na po, salamat po. Ay, attorney last na lang po pala, sorry Yes. po. So pwede po kaming kumausap po ng isang doktor na pwede pong maging witness po namin. Yes, so, ang regarding tawag po doon ay sa expert CCTV. testimony. Ang tawag doon ay expert okay po. testimony. Salamat po, attorney po. Salamat. Maliwanagan po Thank ako. you. Good luck po. sa'yo. Salamat po sa inyo. Okay. Bye-bye po. Okay.
Sige. Medyo masaklap din yun, nagne-negosyo ka pagkatapos ganyan. Pero, totoo yan eh. Dapat talaga, kasi like ako, I have spondylosis. What's spondylosis? Yung sa, parang GMA. Parang sa GMA. ay, Dito sa, yung may brace dito, yung mga ganyan. Talaga, seryoso? Yun, seryoso, yun. pero sa akin mild lang. Okay. Pero, hindi ako nagpapagalaw sa neck pag nagpapamasahe ako. So, sasabihin ko, wag mo nang galawin yan. Hindi ako nagpapakrack. Ay, takot ako doon. Oo, kasi baka natatakot ako. Hindi, let's face it, 'di ba? Ang sarap magpamasahe. Pero kung magpamasahe kapag labas mo kaliwa ka na, hindi mo maikot yung kanan mo, minsan, 'di ba? Hindi naman sana maganda. kasi, di ba, chiropractors na talagang parang hinihila na may crack. Kasi yung doktor. Takot ako doon, no? Ayun kasi doktor, Hindi yung sinasabi mga- mo yung gawin kasi kung license naman tatala mo ginagawa. Oo, lisensyado. Pero kung ako mismo parang no. Pero I yung don't mga wanna hear. nagmamasahe, hindi naman sa minamaniliit natin sila, no? Pero syempre, ang kakayanan nila is para magpa-relax lang sa'yo. Well, actually, alam mo, ang Oo. mga therapists ngayon, sa TESTA ata, there is such a... They have, definitely they have licenses. Licenses, pero di But lahat, then again, even with licenses, It's not a protection. It's not a protection. It's really just to soothe. Kunwari, may masakit dito. Ayan. It's not supposed Parang to be... hilot-hilot, it's not ganyan. supposed to cure you. Exactly. It's not hindi siya gamot. At kung kayo, meron kayong condition katulad ng ganyan, wag na kayong magpapagalaw. Oo. Tsaka parang, actually maganda yung tinanong, sinabi, at ayaw nila at nagpumilit. Actually, yun ang dapat na ma-emphasize doon. Imagine magkano ang pamasahe. Siguro sabihin mo ng 450 tapos sisingil ka 1.6 million. Oo nga. Parang sumakit talaga yung bunbunan mo Medyo nun, ano? sobra naman yun. Oo, di ba? Sakit sa ulo. Anyway, Lalo ito na na. that she was forewarned. Yes, that's true. Anyway, si Leia, 25 years old ng Antipolo City. There's someone who's been harassing me and my family on social media. I'm being blamed for something I did not do. And because of this, may mga nangyaring physical injury. The online posts and messages won't stop and it's already affecting our safety and peace of mind. I want to know if this already counts as harassment or online harassment. What legal action can I take? I don't understand. Kasi pakibaba mo nga ng konti. Sabi niya, magkaaway sila. Okay. Nagkasakitan na. Ano bang pinagmulan ng kasakitan? Mukhang hindi nga. Kaya nga, minsan, Malabo, pag may nagte-text Leia. dito, di ba, and we don't know the Yeah. details. Okay. I can Pero may only- nangaharas daw sa kanila on social I can media. only say that harassment on social media, yes, it's now actionable. At in fact nga, di ba, matagal na namin sinasabi is that meron ng specific na desks ang mga pulisya for cybercrime. And Yes. kasama dyan is online harassment. And lahat ng mga harassment sa inyo, screenshot nyo lang yan, i-save nyo, pumunta kayo sa pulisya, ireklamo nyo, and the PNP Cybercrime Unit can actually do some investigation and file the appropriate charges. So, pag online harassment siya, attorney, ibig sabihin, nakapaloob siya sa cyber Yes, crime. Oo, cybercrime siya. Kaya nga, the PNP Cybercrime Unit. Ayan. So, pwede kayong magkaroon ng tanungan doon sa Kaya cybercrime tatataka unit. ko, ano kaya yung nagkasakitan na? Oo nga mas malala, Oo nga, malala so, din yung sakitan. ang sagot ko doon is only about the harassment on your family and social media, but not for and being The physical blamed of something, injury. something that you do. So yan talaga, 'di ba, yung aspersions on whatever your honor. Cyber libel yan, di ba? Pwede. Kung depende kung ano yung nangyari. Pero iba yung physical injury. Correct. So, iba namang kaso rin yun na kung kayo nagkabugbugan o nagkasakitan at kung depende sa circumstances, it will depend kung sinong may kasalanan. Correct. doon. O yan. O sana naman ay maliwanagan ang ating texter tungkol doon. Ano. Anyhow, ngayon pinaka tumatak sa akin talaga yung nagmamasahe. Parang baka gusto ba magpamasahe ngayon? Di ba? Parang relax. Parang teka muna, alam mo yung sinasabi nila kasi, pagka kunwari may sakit ka, tapos yung, naalala ko tuloy, kasi nagpamassage kami. Okay, nung nagpamasahe kami, tapos medyo masama ang pakiramdam mo, nag-open yung pores, na-pneumonia ka tuloy. Ay! Uy, Diyos ko naman. Hindi nga totoo, kasi nga nag-open daw yung pores,
tapos pumasok yung lamig, nag-chill ka, doon ka Pumasok ang lamig. Alam mo bawal, yun, bawal daw kasi nagpamasahe pagka meron kang sipon, may sakit Ganun ka, ba? ganyan. Kasi alam mo sa totoo, hindi ako mahilig pag magpamasahe. Really? Hindi Ako kasi, maliit pa lang ako, nanay ko ang nagpapamasahe mami na. ko nagpamamasahe, meron talagang dumarating Sa sa bahay. Oo. Sa amin din, yung blind. Oh. Dati. Tapos ngayon, nauso na yung mga spa, di ba? Tapos ang sarap-sarap sa paa, di ba? Parang relax na relax ka. Para hindi pwedeng dumaan ng isang buwan na hindi sila magpamasahe Oo. ng kahit isang beses. Ayan. So, naalala ko tuloy yun. Kaya naman pala, napasok din kami ng ospital. Ayan. Ganun ba yun? Hindi nga ako nagbibiro. Totoo. After ng masahe? After the masahe, Yan, nag-chills. okay. Hindi ka naman kay Nag-chills. Clarice nagpaano? Hindi doon sa naman ako kay Caloocan? Clarice kasi Caloocan siya. Mo sa ibang lugar ako nagpunte. Joke lang, Clarice. Oh, joke Pero lang. I believe you, Clarice. Ako nakikinig ka Oo. pa rin sa amin. Hindi, pero sa totoo lang, ano nga, dapat talaga yung proper na kaalaman. Kasi Oo yun nga, naman. little knowledge talaga very, very risky di Oo ba? naman. So sabi ko, hindi ko alam tuloy kung totoo na dahil daw doon, nagkaroon kami ng, magkakaroon Wait, ka ng ba't natatawa pneumonia. nagka-pneumonia ka? Pero hindi, Oo, kawawa hindi, ka naman hindi, dahil ka hindi. nagka-pneumonia. Okay. Anyway, maraming salamat Oo. pong muli sa inyong pagsama sa atin. Ngayon sa amin ngayong gabing ito at hanggang sa muli po dahil marami tayong matututunan. Ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin of course, Attorney PG. Bye-bye time. Bye-bye. Bye-bye sa inyo. Uy, nakalimutan kong batiin ang aking Papa Jimmy, Oo Mama nga. Trining, at of course, Babe Mac Castro. Oo, Hanggang sa muli po. Galing ka Bye-bye. nga sa sakit, nakalimutan mo. Ako Oo na. nga. Bye, babes. Bye.